Okay, so done with the ceiling framing. So let's proceed with the sa roof na. Sa roof framing na. Okay. So first step is kay rafter. So again, ayun dito, ano ba ginawa ko dito? Pinagsama ko ba? Pwede siya separate. Pwede pa rin siya separate yung, ay, dito pala, sa roof framing, yung ginawa ko is pinagsama ko. Why? So, pinagsama ko siya, it is because dito sa vertical section, kung makikita nyo, sa second floor siya naka-attach. No? Sa second floor naka-attach yung, or sa second floor wall naka-attach yung rafter natin. Second floor. If gagamit ako ng first floor framing sa lower floor, so dito ko mako-consider yung rafter. No? Kasi ito yung wall na kita doon. Therefore, ginamit ko yung second floor para hindi ako malito or hindi ako magkamali kung saan ikakabit si. And then kita din naman dito sa roof plan na naka-highlight ay yung broken line yung ganito. So, pag may mga broken line na ganyan, and then isa pa, as you can see, architectural to. Okay? Baka kasi nagtanong sa akin yung estimator nito kahapon. Akala ko roof plan yung pinakita niya. Ay hindi, roof framing. Then sabi kasi dito, kung isukat mo, 'di ba, 1 feet. So 12 inch 'yan. Then dito sa section or sa detail, sinabi dito is 16 inch. Okay? So malilito ka. Ano gamitin ko diyan? Yung 16 inch or yung sa roof plan na to. So, isa lang sagot dyan. Yung gagamitin mo is 16 feet. Ay, 16 inch. Kasi, it is called out, nasa rafter yan. Eto, di ka sure kung sa rafter ba to. Okay? And then, since sa roof plan yan, roof plan, architectural, dito spacing ng rafter, kundi spacing to nung design ng roof. Okay? Yung sa roof mismo, yung sa panel. Di ba may mga design yan? Yung tawag dun? Yung parang sa corrugated something. Hindi ko sure kung tama. Basta, dun banda. So, hindi ito yung susundin since architectural. Pero if structural to, and then may ganito, and then called out pa na rafter yan. So, dun yung susundin mo. Okay? Pero if ganito, baka lang may malito, no? Para iwas din na sa confuse, no? Para di din kayo ma-confuse. So, make sure na to check, no, if architecture or structure. Kasi meron din structural na roof layout tas hindi din nakalagay kung ano, no, nakaganito din. Pero structural dito. So kung structural dito, pwede, ito yung susundin mo. Kasi yun yung bakit sinabi na ganito. Kahit na may called out dito. Okay, kahit na may called out dyan na 16, tas pag structural to, ito yung gamitin mo kasi architectural to. Architectural yan. Okay? Always mag-prevail yung structural. So, yun yung ano natin. Take note. No? Always mag-prevail structural. So, if ever may magtanong, sir, bakit dito sa wall section, ganito yung rafter spacing, tas dito naman sa roof layout, ganito. Saan susundin? Always, sagot dyan, follow structural. Structural will always prevail. Kasi yung sa architectural, parang ano lang yan tawag yan for architectural purpose or for representation lang. Okay, and then same dun sa sizes. Okay, kung may mga magkaibang size sa structural at sa architectural, always use structural. Okay, ano ba, rafter pa yun, no? Hindi pa nagsimula yung rafter. Okay, so yun, follow spacing. So kaya yun yung ginawa ko dito, rafters 2x10. So hindi ko pa nilagyan ng tawag yan, nung joist. Yung ginawa ko lang is nilagyan ko lang muna ng yung parang sa ano, yung area niya, area boundary something or hatch. Hindi ko muna nilagyan ng joist para hindi lag no pag present. The next, so dalawa to, 3:12. So always check, no? If saan nakakabit yung rafter, always check. So dito, yung ginawa ng estimator last
nito is hanggang dito lang siya. So at again, hindi ito yung wall. Okay, hindi ito yung layout ng wall, kundi yan lang yung layout ng eave or yung tawag ba yan sa architecture yung ganito. Oh, yan yun. Bali, ito yun, yung na-layout niya dun. Hindi ito. Okay, yung ito is yung sa loob. Okay, so to check naman, pwede nyo naman i-confirm. Gaya ng sabi ko, pwede nyong i-overlay. So, overlay second floor, yun yung makikita dyan. Okay, so ganun. To check, pwede nyo overlay. So, again, kita naman dun sa vertical, sa section na dito siya naka-connect sa wall. Okay, so, yun. And then, next, yung ilalagay is yung hip, no? Hip valley. Alam naman siguro ng lahat to. Hip valley tool. Dito sa segment, hip valley tool. Ito yung ginagamit pag hip valley, okay? Ang kaibahan lang natin, yung iba ata dito, sa ibang version, iba yung slope, no? Iba yung nilalagay nila sa slope. Parang degrees or something ba? Or di ko sure. Basta iba yung mukha dito. Iba yung mukha ng ano. So, kung sa atin, sa 10.3 something, yung nasa BE kasi ito na, no, na software. So, change lang to fit. And then, yung description pala dyan is dapat valley na 2 by 2 something. Dito lang, ipakita ko na lang. Ito na lang, ito. Pakita ko. Ipakita. Ayan. Ayan, valley 3 by 3 is to 3. Bakit 3 is to 3? Kasi 3 yung slope na isa. It's 3 dito, and then 3 dito. So, yun lang yan. Anong slope dito? Anong slope dito? Yan na yan. So, if different naman to, so 10, then 10. 10 to 3. Ganon. So, ganyan siya. So, that's for valley. So, next is ridge. No? Ridge, ayun. So, yung ridge, yung nagka-cut sa dalawang roof. No? Yun yung ridge. So, since dito papunta yung slope ng isa, dito papunta yung slope ng isa, so may ridge yan sa gitna. Okay, if same level. So, yan yun. And then, yung sizes. Sir, about naman yung sizes ng ridge tsaka ng valley. Always one size larger. No? One size larger ng rafter. If walang detail. Pero, wag tayo matik na, one size larger yan. So, always check, no? Dito wala tang detail. So, since walang detail, so nag-follow kami ng one size larger. So, 2 by 10 yung rafter, 2 by 12 yung ridge, tsaka, bakit ledger? Mali pa yung na-type ko. Dapat ridge to eh. And then, valley. So, yun. And then, next naman is yung fascia, sub-fascia. So, sub-fascia, paikot. Okay, assume 2 by 6 if walang detail. And then, if meron naman, check nyo. Hooky. So, to check. So, since 2 by 10, and then yung outlooker, ano ba ito? Outlooker ito. Ito yung ano eh, ano kasi ito eh, architectural. So, hindi masyadong sure. So, pag ganito, in-assume ko, agad 2 by 6 na yan. 2 by 6 na yan. Okay, since may 2 by 6 PT cut din naman dito, so I think 2 by 6. Yung purpose lang naman yan is pagkabitan lang ng gutter. So, dun tayo sa pinakababang size. Okay, so 2 by 6 ang fascia. Paikot. Paikot. Okay, paikot. And then, for, ano to if lang to kasi dito papunta yung mga ano. So, dito sa rake, ito yung my pitch. Okay? My pitch, rake. So, isa pa, always ko din sinasabi, wag nyo i-link si subfascia, si H2.5A, wag nyo i-link kay subfascia. Okay? Wag nyo i-link kay subfascia si H2.5A. So, take note of that. Madali lang naman, mag-take up ka lang ng ano, and then mag-take up ka din. Kasi, si subfascia is kay Eve. Okay? Kay Eve. Kay Eve siya nakalagay. And then, si H2.5A sa wall. Hooky sa wall. So, pansin nyo, pasok to sa loob. Okay, di ba?
Nasa loob yan. So, it means konti yung length niyan, no? Or konti yung length. So, sobra is dito mo siya i-link sa subfascia. Okay? So, always remember that. And then, may mga ano din ata na walang wall. May wall, pero walang fascia. Ano yan? Meron natin, bali termination, di ba? Pag termination na ng ano, tas anong tawag dun? Basta may mga instances na ganun, na hindi required yung fascia dun na part, pero required yung H2.5A. So, kung ililink mo sa fascia, so may kulang. Okay? May kulang dun na part. So, ayun, take note na lang na wag na lang i-link hindi ko ina-advise or hindi ko ina-advise na ano, na nililink si subfascia or tawag niyan, H2.5A kay subfascia. Okay, so tapos na tayo doon, tapos na din sa rafter, tapos sa subfascia. Ano pa ba? Ano, sir, what if, no? Lumagpas ng, again, if walang layout na given, make sure not to exceed 16 feet, no? Yung mga rafter natin. Not to exceed 16 feet, kahit anong size pa yan. As long as walang layout. Pero if may layout, follow layout as per circle. Pero if wala, limit, no? Limit tayo sa 16 feet. So, sir, no gagawin if may lumagpas ng 16 feet? So, ganito lang. Ito lang gagawin dyan. So, una, di ba, ilagay mo to. Di ba, ano mo to, i-draw joist ka, di ba? Magda-draw joist ka dito. So, let's say, draw joist na ako. Okay, draw joist tayo dyan. Okay. Hintay lang konti kasi malag yung PC natin. Laptop pala. So, yun. Di ba, nag-draw joist ako dyan. Let's say, uh, at least, ayun, may 20 isa. Ito yun. Since sumobra siya, kailangan ko siya i-cut. Okay? Kailangan ko i-cut to. And then, di ba, in cutting, dapat may brace. So, let's say, ano na lang, if ever, lahat yan, no? Para ma-show ko lang, no? Anong gagawin if ever na maglagpas siya ng 16 feet. So, ganito lang gagawin dyan. First step is lagyan mo muna ng purlins. Okay? Para may guide ka, no? Purlins, assume natin 2 by 6 if walang given. So, purlins is 2 by 6, 2 by 6, no? 2 by 6, 6. Okay, 0.5 width. Lagay mo sa guide mo. Saan mo gusto? Ayan. Kahit na wag nyo na isagad, no? Doon lang sa mga matataas, no? Dito kasi isa lang. So, ano na maglagay ng purlin yan, tapos isa lang. So, yung gagawin ko dyan, brace na lang. Putulin ko na lang yan, tapos assume, ano ko na, note na may, yung brace na dapat dyan is naka-included dun sa burst blocking. So, yun. So, ito, lagay ka muna niyan, no? Ito yung guide mo. Ang puputulin mo is hanggang dito. Dito hanggang dyan. So, therefore, tulin ko ba to? Ay, hindi. Gagawin mo, i-click mo to, and then split joist rafter. Pag split mo ng ganyan, pag click mo, i-click mo yan, galing dyan, papunta dito. So, matik, after a minute, or after seconds kasi, pag mabilis yung matibay yung build ng computer mo, pag click mo na ganyan, pag after nyan, papuputol na yung joist. Bali, nakaseparate na to. Matik. Okay, nakaseparate na yan. Matik. So, yun. Parlance. Okay, parlance yan. Yun sa parlance. Parlance. Kahit ano. Okay na yan. So, delete natin. Ay, delete natin to. Delete natin yan. Masira pa yung ano. Okay. So, next naman, sir, paano naman yung collar ties? Nalilito kasi kami paano kunin yung length. Okay. So, yung ginagawa ng iba, nililink nila kay Ridge. Which is hindi dapat. Okay?
wag nyo i-link si color ties kay Ridge. Okay? Take note of that. Kasi, hindi lahat ng color ties same yung length. Kung i-link nyo siya sa Ridge, and then di ba yung Ridge nyo isang length lang, ay bali isang length nyo lang nilalagay or bali isang tawag isang take offan lang yung ridge, hindi pa iba-iba kasi same size lang naman yan, tas ratsyada na yan lahat. So wag nyo i-link si si collar ties kay ridge. Okay, take note of that. Same dun sa wall and H2.5A. Wag nyo i-link. Wag i-link. Masira buhay nyo dun. So, next is paano makukuha yung collar tie? Simple lang. Punta ka sa elevation. Elevation. Saan na ba yun? Elevation. Ayun. Ito. Ayan na. Yan. So, measure. O, hindi pala ito na scale. So, ano ba ito? E. E. So, scale. Scale muna. Manual scale ko na lang. 6 feet daw. Siya na part. 6 feet. Okay, for ano lang man naman to, no? Kasi kailangan ko pa i-measure to eh. Kailangan ko pa kasi scale to. Hindi to na part. So, for ano lang naman to, for ano purposes. So, let's say scaled na to. No? Scaled na tong front elevation na yan. Para hindi lang tayo matagalan. So, i-measure nyo ngayon yung height nito. Okay? So, that's 1719. Okay? Kunin nyo ngayon yung 1/3 nito. So, 17, gawin natin 18, divide 3. So, that's 6, no? So, punta ka ngayon dun sa 6. Measure ka ng vertical, 6. 511 yun. Pwede na yan, 6 na yan eh. And then, measure ka ng horizontal distance. Yan. So, make sure scaled ah. So, nakalagay dyan is 14, no? 14 feet, 8 inch. So, ginagawa namin dyan, pag lumagpas na ng ano, so, since 2, tawag yan, 2 feet tayo, there's 2 feet, para may sobra konti, so, gawin natin 14 feet. Okay, so, yung ilagay nyo ngayon dyan, take off kayo dito, collar ties, 2 by 6 if walang detail, HT equals to, ba 14 yun? So, lagpas siya, so 16, no? So, spacing, ang spacing nito, always remember, every other rafter. Hindi siya always 32, hindi siya always 48. Ang spacing is every other rafter if walang detail. So, since yung spacing ng rafter natin is 16 feet, so therefore, every other rafter na spacing is 32 or times 2 ng spacing ni rafter. Okay? So, 32 inch. Okay. So, yun. And then, lagay kayo dito ng ano, width 0.5. Yan. And then, measure dito. Ayan. So, yun. So, again, huwag nyo i-link. Okay? Okay i-link siguro dito. Pero kasi, may iban, mapangit na yung naming, di ba? Ako kasi, ano ko sa naming eh. So, dapat naka-separate siya. Para alam ko, para matingnan ko din kung na-consider ko ba lahat. Okay? Pagdaan ko ulit. So, yun. So, yun. Take off niya. And then, next one is yung sheeting. So, ano yung sheeting? Yun lang. Yung cover ng rafter mo, pwede mo lagyan ng sheeting dyan. Okay? Again, may iba din ginagawa. Kung ano yung highlight ng rafter, nire-rename na lang din nila ng sheeting. Wag yun, okay? Wag nyo gawin yun. Paggawa tayo ng ano, separate. Okay? Di ko sure if pwede yun, pero hindi ko ina-advise, no, na ganun yung gawin. Kasi yung iba, yun talaga yung ginagawa eh, ng iba.
Dati pa yun, nung ako pa nag-QC. Ano nyo ngayon? Kasi first time ko nakabalik din sa pag-QC. So, yun. Wag nyo gawin yan. So, ayun lang siguro sa floor, sa roof. Sa roof. So, magdagdag na lang ako ng video if may ano pa ako. So, dito, again, for stick frame to. Okay? Stick frame. Hindi to siya for, ah, so again, for stick frame to. Hindi siya for, ceiling. Hindi siya for truss, no? Hindi siya for trusses. So, yun. So, yun lang. Um, I hope na may natutunan kayo and thank you, thank you.